Blessed be the Lord, because he hath heard the voice of my supplications. The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in him, and I am helped. Therefore my heart greatly rejoiceth, and with my song will I praise him. Muna, and the Lord is their strength, and he is the saving strength of his anointed. Sabay-sabay. Save thy people and bless thy inheritance. Feed them also and lift them up forever. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong salita. I pray na kayo po ay mapagpalain nyo, maintindihan namin ang inyong kadakilaan bilang naming shield, strength, Savior, Panginoon. Makita namin hindi lang sa awit minsan, pag nasanay kami sa awit. Minsan di namin nabibigay ang tamang pangunawa minsan at papuri sa inyo. I pray mag-advance ang bawat isa, mag-upgrade. Lalo na makita ang inyong kadakilaan lagi. Every time na mabasa namin yung salita, every time naalala ka namin yung kadakilaan, Panginoon. I pray na kamilos po kayo. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapuno po. Good morning po sa bawat isa. Sino yung kilala yung malakas na tao? Alakas at tao. Magkay yung mga babae na yun na highlight eh. Sino ba sa Olympic? Heidi Lim na naman nasa utak ko. Pero lately nakikita ko si ano eh. Sa aking feed si... Malala yun. Yung panahon ni Daddy, si ano, Schwarzenegger. Lala niyo ba yun? Arnold. Mabait daw yun eh. Iniwala ba kayo? Pagka-hudyo rin na tayo. Anyway, ang lalaki ng katawan, lakas eh, no? Sino dito yung ano nyo? Kuya nyo, nagmamalaki nyo, tatay nyo. Kasi malakas pag may nang-away sa nyo. Sumbong kita sa tatay ko. Diba? O yung tatay nyo parang ano, katpatin na mahihiya ka pa. No? Anyway, so, nabagit ko kanina sa prayer, no? Ang title pala natin ngayon, again, pagpapatuloy sa ating Psalms, napakaganda na naman. Lagi naman, actually, napaka-powerful ng Psalms, no? So, ginagawa kong filler to. Kaya maganda rin. Ang title po natin ngayon, The Lord as our strength, shield, and Savior. SSS yan. Sino umaasa sa SSS? Tanong ako doon, magkano ba malamsam ko dyan? Well, parang 100,000 lang. Sabi ko, wag na. Bagay, bata pa ako. Sasabihin yan. So, kanina, kaya ang ganda ng awit natin eh. Sabi ko sa inyo, every time na tayo maawit, mapalad kayo, inaawit sa church natin, hindi CCM, hindi Hillsong. Alam niyo ba yun? Kaya with feelings dapat. Habang binabasa nyo, inaawit, matotohanan nyo. Ngayon, kung may something strong dyan, sabihin nyo sa akin. Alisin natin. By the way, yung Victor in Jesus, hindi ko pa na-edit eh. Maganda rin kasi yun. Palitan lang natin dahil palitan. Alala nyo sa akin. So, pag-aawit tayo with feelings. Hindi lang feelings. Kasi nga, pag naintindihan mo yun, no, totoo yun, lahat ng sinabi doon. Redeemer, friend, shield. Kaya sabi dito, wala masyadong outline ngayon eh, pero may outline ako. Yung mga tutunghayan natin yung umaga, handa na ba kayo? Amen. Puso't isipan at atensyon. Summary lang muna, napaka-igsi, no? Pero again, nare-realize ko, may nabasa lang ako, totoo yun eh. Isa sa mga post, kaya maganda yung mga pina-follow yung page din, may kwenta. Sabi ng isang pastor doon, na-realize ko eh. Kasi alam mo na matagal yun, may topical kasi, mayroong tinatawag na ano yan? Exposition. Kung sinabi exposition, babasahin mo yung salita ng Diyos, i-expose mo lang. Elaborate mo lang. Ano yung tawag din doon?
expose or elaborate or eating yun. Anyway, explain, meron pa isa. Expound. Okay? Expound. So, si Pastor dito, ako rin, gano'n ang ano ko. Yung topical, okay din yun. Kaso ibang-iba talaga yung dating ng exposition ngayon. Kaya madalas nagtatopical ako pag Sunday morning. Kasi nga, alam mo sa atin, iba-iba tayo ng level eh. So, inaabot pa natin. Kaya sabi ko siya, pag Thursday, huwag sana kayo liliban. Paglaban nyo, bagong book tayo. Diyan yun. Kaya, very powerful. Nung umpisa namin sa Matthew, ako mismo, dami ko natutunan eh. So, kayo absent. Kayo nagbabawas ng attendance, bawaliktad. Sa halip na dapat magbawas tayo, magdagdag. Naintindihan ko, obviously, kanya-kaya tayo ng ano sa buhay. But then again, sino ba kausap ko ng, si Daddy, no? Isang araw. Ang bilis lang ng buhay na yan eh. Yung iba sa atin talaga, sa totoo lang, gusto magpaya. Yan na nasa utak natin, magka-college, ganyan yan. Nag-uusap sila kapon. Ano ba yung malaki sweldo? Stephen, umiyak pa, hindi sabi ko, nagkamali ng pinili. Ang layo pa ng tatakbuhin mo. Lakasan mo ang loob mo. Kasi sasabi niya, nangyari nun. Si Stephen, gusto daw niyang matulungan. Kaso nag-ECE ka, baka daw konti ang papasukan ng trabaho. Ang CS daw marami. Depende sa iyo doon. Nabanggit ko kasi yung kilalang ECE, board passer, nag-sales eh. Depende yan. Ang buhay, doon mo lang malalaman ako. Na-realize ko magpapastor ako, ilang taon na ako. Pero ba't ko nabanggit yun? Ayun yung... Nasa ba ako? Dun sa... Wala tuloy ako sa train. Ngayon, yung mga tao ngayon, lalo yung mga magkakalis, ang inisip pera. Okay naman sana, kaso may paglalagyan lang sa buhay mo yan. Isipin mo na lang ako, may mga kilala nga akong ano eh. Dati naglolo ko, huwag niyong gagayahin to ha. Palibasa, mga anak din na kung sino siguro yun. Mga nayayaman na ngayon, pero sa high school, mga loko-loko. Ang gusto sabihin, sabi din sa Ecclesiastes, there's a time and chance happening to them all. The race is not always to the swift, nor bread to the wise. Hindi lagi. Pero yun ang default. Totoo yun. Pag masipag ka, talino ka, malamang sa hindi, yaman ka. Malamang sa hindi. Pero hindi lagi. At lalo na yung mga unbeliever at mga karnal na Kristiyano, yumaman nga, sayang pa rin. Kaya, ayan, di ako makabalik doon sa aking pinagsimulan ha. Ayun yung exposition, no? I-expound yung salita ng Diyos. Maganda talaga yun. Pero, yan, sadya natin. Sana pilitin nyo hindi yung ano pag... Ako yung nangihina para sa inyo. Nung nasa diet mo, parang ang bilis lang. Parang gumanon lang yung taong ko dun eh. 17.5 years ako dun. Nangihinayang ko para sa'yo pag di ako ma-attend ng dapat yung attenan. Amen? Amen. Pero ngayon, exposition tayo. Pero, konting summary. Nakita dito, sa verse 1 pa lang, si David po to, no? Ay humihiyaw, tumatawag sa Diyos. Cryful help yan. So, sino dito yung parang ganyan na mismo kayo? Alam natin yung, ako na yun, aksidente, parang, ako kapit, wala naman akong ano. Ito nga naisip ko lagi ito, parang expendable sana to. Maibenta ko lang to, mayroon ng extra. 100 tinitipid. Sino dito yung may ganyan na experience? Lahat naman siguro tayo, amen? Sa buhay ni David, again, kung binabasa yung Bible, yung makaka-relate kayo. Grabe yung nangyari kay David. Personal niya, family, literal na gera ang ilan niyang nilabanan. Kudita ng anak niya, 2 beses. Bago siya maging hari, pinangakuan na siya, kaso inuusig siya ng hari. Grabe yun, no? Ano kung maging hari kung inaisog ka ng hari? Di ba? Kaya tumatawag sa Panginoon.
And then, verse 3 to 5, yung flee for justice. Sino dito yung parang, ito yun, utak ko nasa aksidente pa rin. Ang nasa na justisya dito, yun ang naisip ko lagi. Diba? Siya yung tumawid biglaan. Tapos ako yung babayad. Sabagay, na siya, nasaktan kaso. Nasaan yung justisya dito? Tax tayo ng tax, o usapan na ng tax na naman. Hindi na nahiya itong mga to eh. Nasaan ang justisya dito? Kasi tinatawanan na lang natin yan eh. Ako madalas ginagamit ko soul winning yun. Lahat ng tao nakaka-relate, sa totoo lang. Mga sabi ko, anong sabi ng justisya? Saan kasalanan kagalit? Ginagamit ko pala yung para makarelate po yung tao kasi yung ibang iniisip niyan. Masyado ka yung Diyos naman, masyado naman sa kasalanan. Ikaw, wala kang galit sa kasalanan, wala kang kasalanan asana. Kaya pinapasok ko yun. At yan ang madalas sinasabi ko, yung mga politician. So si David medyo iba naman, pero ganun din, humihiyaw siya for help, for justice. Kasi grabe po yung pag ikaw yung talaga, naalala ko yung kay Daddy, nabangga kami ng bayad. And then of course, ang Panginoong Jesus, di ba? Wala siyang kasalanan, siya yung ginulpe. Humihiyaw sa kamatayan niya, yung mga taong gusto niyang iligtas. Kaya later naman, magpe-praise si David kasi may mga na-realize siyang bagay na answered prayer siya actually. And then later, yung pinakahuli po dyan, i-apply natin sa atin. Mga ligtas, mga people of God na totoo. And so, umpisa natin nasa position, napakaganda nito. Ready na ba kayo? Puso nyo, handa na ba? Pag iniisip ko kung paano tayo lalago, minsan dyan talaga nagkukulang pag hindi nakikinig sa ganitong oras, ang sayang, dahil sinayang. Ang naalala ko preaching si Pastor Lito nun, yung open die, sa Psalms din yun eh. Ulit-ulit siya nun, open thy mouth wide! Ganyan siya ng ganyan eh. Parang isang verse yun lang, umikot kami doon, pero bakit? Ito naalala yun, alam mo bakit? Kasi binubuhos na yung pagpapala, yung iba dito parang, imagine nyo kung namumudput ako ng pera dito. Siguradong hindi kayo matutulog nun. Parang yung games ng mga bata kahapon. Diba yung ano? Yan, Diyos namumudmud na ng pagpapala. Ang daming nasa mga kulto ngayon, ang ginagawa nila daw, puro ritual. Hindi nga ligtas eh. Tapos dito sa ating church, binubuhos yung pagpapala, hindi nakikinig. Kaya please, makinig tayo, men. Habang may lakas pa ako. Ang sabi ni David, unto thee I cry, O Lord. Pag may problema ka, sa Diyos ka umiyak. Yung iba umiyak sa Bombay, laging ganun. Pastor, laging ganun ang kwento. Kasi literally, pag pastor ka, ang kala ng mga tao sa'yo, mayaman ka eh. Ayun ang kwento ni Pastor nun. Kaya yun ang lagi rin niyang inaano. Kaya magtiwala tayo, magtrabaho tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Alala ko tayo, Bombay, mas matindi si BPI eh. Totoo lang, ganun din eh. Nagko-compute ako. Mga Hudyo talaga itong mga to. Anyway. So, pwede ba yung ganun? Yung huwag ka tumingin sa tao. Kasi Pastor, pwede ka tulungan pero limitado yun. Ay, sabi sa mga bata ito, ang ganda yung prayer na yun. Naalala ko lagi si si Prince. Pogi ngayon ni Prince, di ba? Ang panalangin niya, tumalino siya. Ang ganda nun. Parang si Solomon. Panalangin mo, makinig ka. Si Pastor dito lagi yung anong dati, hindi siya ganun katalino daw, pero magaling siya sa ibang bagay. Kaya sabi niya, balik tayo sa Solomon, sabi niya, ang dami ko, bigla ako naging hari dito. Dahil lang anak ako ng hari. Ang maganda yung panalangin niya. Sabi niya, Lord, give me wisdom and understanding that I may lead these people. A great people. Sa panahon natin, kailangan ng mga pastor. Alam niyo ba yun? Kaya pag may na-train tayo dito, medyo may capability na,
May potential na, tapos mawawala pa. Hindi ko lang pangarap yung parang gumuguho. Niwala kayo, nung itong BNP, salamat, ang dami rin pastor actually, pero sabi nga sa inyo, so, hindi ako nanlalait. Pero pag nakikita mo kasi yung sitwasyon ng ating ilang bansa andyan na yung salita ng Diyos, sa totoo lang. Aralin, sundin, gawin. Hindi kailangan ngayon, mga bakla yung pa-imposible. Paano nangyari yung bakla o suportahan? Nanghina na kasi. Yung Christian values, sinira. Documented na ngayon yan. Yung iba ngayon, nalalaman nila, inaaral nila. Ano nangyari? Dati pinapatay ito mga ito. Ngayon, sila na yung yung kumpanya natin, mayroon na naman next week, may program na naman sila. Walang nga itong mga to. Wala bang utak itong mga to? Pero naunang inirode yung Christian values na supposedly ang ganda na ng ginawa sa buong mundo. Kaya kayo pag nagloko-loko kayo, ang dami nawawala pare-pareho sa atin. Kung yung isang service lang yan, isang chapter lang, isang araw lang yan. Liban ang liban sa pagbabasa. Panalangin. Ito yung matindi dito. Actually, nakita ko verse 1 pa lang. Ano sabi dyan? Be not silent to me. So, imagine nyo, sinong game dito? Ikaw na lang, dalawa kayong dalawa. Okay, please. Acting kayo para maalala ng mga nakabata sa atin. Ikaw suplado no? Kunwari suplado ka ba da? Ikaw kausapin mo siya, hindi siya sumasagot. Bilis. Ulitin mo pa. Kausapin mo naman ako. Sige na, comedy kayo Hindi, imagine nyo totoo yun. Kunwari sa mag-asawa, kahit mangungutang, ganyan, mangungutang, di ba? Sa amin, sa trabaho mo siya, approval, ganyan. Pag ayaw sa'yo ng tao, hahabulin mo yun. Parang kayo, meron kayo sa teacher niya. Kaya mga tawag doon. Hindi, yung pag nagtatapos na. Clearance. Naku, minura ko yung teacher ko. Nagpapapirma ako ngayon. Patay ka doon. Diba? O kaya tatay mo, binastos mo, manghihingi ka ng baon. Na-imagine nyo, ganun ka sa Diyos. Ang Diyos ang pinakamabuti sa lahat. Kaya mga anak ko, hindi ko rin matiis yan. Siyempre, anak mo yan, mahal mo yan. Pero tayo na, kasi sabi niya dito, isa sa mga hindi niya at ayaw niya mangyayari sa buhay niya. Kasi nang alam niya, nangyari yan kay Saul. Alam niyo yung kwento kay Saul, di ba? Grabe yung patay na si Samuel, pinatawag pa Sobrang ang tawag dito? Desperado. Kasi pag nakakita rin ako ng katulad nga nung nasa gasang desperado, naalala ko si daddy. Nawawa parang yung tatay ko nung nasagasaan. Yun na lang iniisip ko Kaya tinulungan, parang helpless. Siguro, tulala Yung mga ganun. Ay, nako. Lalo na yung mga motor. Nakita yung mga motor. Minsan yung mga estudyante, ganun din. Mga may trabaho. Basically, lahat ng tao, lalo yung mga sinusolve natin. Mga tulalang Siya lang ka namin para maligtas ka. Pati pamilya mo. Naku. Ano yung ting-ting-ting? Naglalaba ako Pwede ba saka na yung langit mo? Ang hirap nito, may problema ka, yung tinatawagan mo, yung boss mo, inutangan mo, nanay mo, tatay mo, naalala ko yung anak. At hindi, yung bandang huli, nasabi doon, hindi alam ang gagawin. Bakit ka nagkaganyan? Naiiyak sila pero loko-loko, adik ka Ang gagawin ko sa'yo, hinahanap ka na ni Bato, tsaka ni Duterte.
Wala akong magagawa yung mga bakla. Kunwari, anong mga advice mo sa mga wala na? Wala na ang gagawin ko sa'yo. Huwag muna tayo sa mga reprobate. Sa atin na lang. Verse 1 pa lang, sana maka-reflect tayo dito. Yung mga tatamad-tamad sa atin, yung mga tinitake advantage nyo, na meron kayong church, meron kayong magulang, nakakapag-aral kayo ngayon, nung panahon namin, di libre ang pag-aaral. Bahala ka sa buhay mo. Pag walang aral, walang pera, walang aral, bahala ka na. Lalo kang ganun. So, spiritual tayo. Sino dito tatamad-tamad, late. So, tutukan mo ang pastor ngayon. Gusto kong maglingkod ngayon. Yung laki kwento ni pastor dito, gano'n. Kasi talagang totoo yun, nangyari. Ngayon, tapat siya ng mga early days ng diader. Nag-backslide na napakatagal. Pagbalik, pastor, maglilingkod na ako sa Diyos. Kilala mo ba ito? Hindi niya makakilala sa pangit. Addict na bata pa yung pero yung tsura. Maglilingkod daw sa Diyos, may sakit na. Ang nakaka-insult ng ewan eh. Parang kala minsan rin sa pastor, parang totoo naman na matutulungan ka. Kaso, merong ano yan eh. May expiration minsan yung gusto ng Diyos na itulong sa atin. Kung matutulungan ka pa rin, hindi na katulad ng dati. Huwag ka mag-expect na dati, bright ng future mo kasi may promising ka, talino ka pa, nasa edad ka pa na tawag dito, madali kang hubugin. Nagpa-late ka. Gusto, turuan mo na ako ngayon, magtatapat na ako. Sira na yung baga mo. Parang ayaw ka nang sagutin. Naintindihan niyo ba yun? So ano to? Tawag nila cautionary tale. Itong verse 1. Huwag niyo nang hintayin na ang Diyos mismo tatawag ka sa Diyos, hindi ka pinapakinggan. Again si Saul tsaka Samuel. Saul nga, di ba? Hindi na ako pinapakinggan ng Diyos, sa prophets, sa mga, sabi niya doon. Lahat ng paraan, sinubukan niya na wala. Nag-pray ako, pastor, walang sumasagot eh. Anong gagawin ko sa'yo? Diba? Huwag niya hintayin yung ganun. Be not silent to me, lest if thou be silent to me. Gaano katindi yung dating sa kanya nun? Pag ang Diyos di siya sinasagot. I become like them that go down into the pit. Na Tagalog, translation, sino pupunta? Ano yung pit? Impyerno yan. Pero niya sinabi pupunta sa impyerno, as. Parang. Kasi ganun na ganun exactly ang impyerno. Kung meron kayong gustong toothbrush, yan, ganda niyan. Hindi naawa ang Diyos sa impyerno. May time na ganun. Di maawa naman siguro siya pag nandito na kami ng 10 taon. Sigaw lang kami, pakinggan kami. Hindi, yan ang proof text. Hindi ka na papakinggan pag nasa impyerno ka na ngayon. Dito tayo sa applicable sa mga ligtas, parang daw. Parang kilala ko yung gano'n yung mag-asawa, hinahabol-habol yung asawa. Kaya kahit sino, na supposedly ina-expect mo, kaibigan mo yan, di ba? Bakit humingi ka ng tulong, di ka pinapansin? Kino-call, miss-call, laging drop call, sin, sa chat naman, sin lang. Nakita pero hindi sumagot. At gano'n, walang pakialam na sa'yo. Silent na. Ang hirap ng gano'n. Nakakarinig ba tayo? Wala ka rin pakialam. Tingnan natin. Kaya sabi niya, I hear the voice of my supplications. Nagpe-pray siya. So malinaw na yung context. Hindi ito something na nagpe-pray lang siya. Pero, ang ayaw niya, ang kinakatakutan niya, hindi siya sinasagot, hindi siya parang pinapakinggan ba ako ng Diyos? Yung panahon namin, may kanta si Garyville. Kaya si Garyville, natutulog ba ang Diyos? Sumikat siya, kumita pa.
May na-touch din doon, pero ewan ko doon. Pero totoo rin yun, parang hindi natutulog ang Diyos, pero parang ganun. When I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle. Ang mga Pentecostal pala to. Pero kahit tayo pwede natin gawin yan, hindi lang tayo OA nga. Pero pag talagang, alam mo na, ano, sabi nga sa inyo, mga na-meet kong gusto nyo ng kaligtasan, nagpabaptize sa lahat ng ano eh. Talagang desperado rin, kasi nga parang katatawa na naman, mali. Pero kung talagang gusto nyo mapakinggan siya, at, Lord! Parang nakakadagdag ba yun sa palagay nyo? So parang mag-itsura parang eh, no? Anyway, draw me not away with the wicked. Ayan, sinasabi natin ngayon. Kaya sabihin ba, magtatampo naman sa Diyos. Lord, ako, anak mo naman ako. Bakit? Parang prodigal son. Ikaw ba, Lord? Ako, anak mo ako. Hahayaan mo ba akong parang mga kriminal dyan, mga pusakal, mga kulto dyan? Pag nasobrahan ka, pwede. Isa yun sa mga pinipicture natin na ayaw natin mangyari. At may pinipapicture ng Bible. Nangyayari yung kahit righteous ka, dahil ligtas ka, pero either pinarusahan ka or pinapalo or pwedeng sinusubok. May mga pagkakataon na ganun. Ihanda nyo yung sarili nyo. Kayo naman nakakaalam eh. Kung bakit ka nasa ganyang kalagayan, sana hindi sa atin para tayong ituring na wicked, no? And with the workers of iniquity which speak peace to their neighbors. Gaano kasama to? May mga wicked daw. Obviously describe ko muna yung may tao bang magaling magsalita, kala mo kaibigan no, bandang huli niloloko ka pala. Ang dami, di ba? O sana malayo tayo sa ganun. Ngayon, kung malayo na tayo sa tapos tinuturing kang ganun, nabanggit nyo nga sa inyo, nasabihan ako ng Paul's teacher. So, lahat na nga ng bagay na alam mo para ano yung kalooban ng Diyos mismo. Exactly. Ano namin yan eh, assignment namin yan. At lagi sinasabi sa inyo, hindi madali yung mag-aral. Naalala niyo yung panahon ni Peter nga. Isa mga binigay niya example doon para maalala niyo ba yun? Yung Acts 6 no, tinawag sina sina Stephen and company. Sinabi niya doon, mabihira, nag-aaral kami dito eh. Hindi madali yun. So ngayon, nasabihan pa ako ng boss, ang bigat nun. Parang gusto ko sa loob-loob ko, parang ano pa mang gagawin ko. Pero kailangan mong handain yung sarili mo doon. Amen? Amen. Ano gusto ko sabihin? Si David, sa pagkakataon na to, hindi sinabi may kasalanan siya dito eh. Medyo vague, no? Pero whatever, kung may kasalanan siya, nagkaroon talaga siya kasalanan. But still, ayaw nating ibilang sa mga wicked. Kaya katulad niya, kaya maingat din tayo dyan. Yung iba, nagsasabi, pag ginaano mo yung bakla, hater ka naman eh. Hindi ka mapagmahal. Dapat mahal natin lahat. Diba? So, ikaw pa yung sinabihan na hater. Which is, again, masakit yun. Kasi, nagpastor ka pa, tapos, ang pinipreach mo, magalit ang mga ano. Either hindi nila intindi yung dahilan, o kung saan yung borderline yung sabi natin, whatever, iba nananadya yan. Iba lang para makahanap ng kung anong dahilan, masakit yun. Kaya, ang parang nakikita ko dito, kaya takot din, bukod sa mapunta sa impyerno or silent ang Diyos sa kanya, ayaw niya mabilang sa mga katulad, yung mga kinamumuhian natin. But still, ano yung message? Yan dami yung sarili mo. Kung maglilingkod ka sa Diyos, minsan mapagbintangan ka, ikaw pa yung masama. So kaya ang panalangin ni David, mga sa kalaban niya na to. Give them according to their deeds. So reward system na naman yan. Kung masama ang dapat reward or parusa. Biblical po yan. Madalas kasi pinag-aaralan dito, minimension dito. Okay? Kung baka hindi nyo pa nakuha,
Ayan, another example, si David, sinasabi niya, kung ano yung ginawa nilang masama, gawin mo rin sa kanila. Kung ginawa mo sila ng mabuti, ginawa ka ng mabuti, pero ang context ngayon, masama. Sinasabi niya, righteousness po yan, justice yan. Hindi masama na kung sabihin mo, Lord, patayin niyo na si Bill Gates, kaysa si Fauci, tsaka si Tedros, tsaka si Trump, sino man yan. Hindi masama yun. Biblical talaga yun. Basta siguraduhin mo nasa tama ka. So Lord, bigyan mo sila ng dapat sa kanila. Ginawa naman nila yan eh. And according to the wickedness of our endeavors, so hindi lang, basta pag sinabing deeds po, anong pinagkaiba ng deeds sa endeavor? Parehong ginawa yan eh. Pero pag endeavor, hindi yan nagawa lang eh. Hindi talagang sinaktan ko si pinagplanuhan niya, para endeavor, parang mission yan eh. Yung mga ganyan po, alala ko na naman yan, mga kabaklaan po yan, minisyon nila yan, talagang may agenda sila. Tapos ganyan, sabi, wala nga naman medyo, gusto lang namin tanggapin eh. Plinano yan, mga satanista, mga galit sa Diyos. Yung iba sabi, mga Hudyo na naman, laging Hudyo eh. Pero meron silang hand dyan, kaya nga sila ngayon yung, natuloy ba sila sa Sodom ngayon? Wala pang balita eh. Ang prayer ko doon, nakikinig ba? Ang prayer ko doon, sunugin sila doon eh. Biruin mo magpa-pride event sa Sodom and Gomorrah. Ngayon kasi alam pa yan eh, tukoy pa nila yan eh. Daw mabaho yung doon eh, puro sulfur daw yun eh. Ewan ko, gagawa nila ng ewan ko doon. Mga loko-loko talaga. Try natin para masampulan. Matakot yung mga dapat matakot. Kaya ma-warningan. Ang loko-loko po yan, yung audio. Pabaklaan. So yun ang pray natin, pray ni David, pray din natin, wicked yan, endeavor, sinadya nila, pinagplanuhan, ginastosan, and then gusto nilang ma-accomplish nila kanilang wickedness. Give them after the work of their hands, render to them their desert yan. Nagano kayo, di ba? Ano yung desert dyan? Desert. Yung dessert is double S, di ba? Obviously, hindi yung positive, di ba? May sabihin, their desert. May sabihin, alam mo naman yung disyerto, di ba? Tuyo, tuyot. Ganyan dapat yung Yan, nabalita ko si Ellen DeGeneres, ganun na may sakit na kahit mayaman yun, Ang dami nag-pray kasi dun eh. Magkasakit talaga ng gusto. Duterte, sigurado, ganun din. Give them, tapos naman tayo dyan, their desert. So, sinusumpa ni David basically. Because they regard not the works of the Lord. Ano yung regard? Apply din natin sarili to, Obviously, yung ibang sobrang wicked, applicable sa kanila to ngayon. Sa mga Kristiyano naman, pag sinabing regard, tingnan na natin, alam natin yan, nasa ko yan eh. Signature ko yan eh. Regards. Regards to your family, regards to your, pero ibang bagay pala yan, Kaya ganun din, parang sa regards, iniisip mo sila, di ba? So, ganun din ang regarding, referencing. Hindi yan. Ito, an aspect to be consideration. Tingnan mo. No? Pag sinabi, uy, ganda ng ginagawa ng mga nag-soul winning, parang maligtas yung mga tao, amen? Amen. Pero tanong, ilan yung mga nagre-regard dyan? Uy, salin mo, pasalamatan mo, hangaan mo, gayahin, suportahan. Alam mo sa soul winning, iba niya, wala nang pakialam eh. Literal. Halo-halo na yon. Ako pag pinag-aaralan ko, bakit nila hindi suportahan tong ganitong klase ng Yung iba, bukang bibig lang yung soul winning. Yung sa mga na-observe ko, soul winning din. In-observe ko paano mag-soul winning, basta na lang. Kapatid, mahal tayo ng Diyos, dapat tanggapin ng Diyos. Amen. Okay, bye-bye. Ang bahira. Kaya hindi nila ma-report na naligtas yung tao kasi sila mismo, kalaban nila yung konsensya nila. Paano naligtas yun? Parang nag-speech doon.
Maraming bagay ito. Yan, sa gawain lang sa Panginoon. Ito, ginagawa natin ngayon. Alam nyo ba, maraming Kristiyano na parang ang tingin sa services, pag-aaral sa salita ng Diyos, wala, alam ko na yan. Kaya late, hindi nakikinig. They regard not the works of the Lord. Pag may naligtas dito, parang, okay. Ay, nag-praise, nilabanan yung kalisinungalingan ng mga kulto. Ay, lahat mo tayo ginagawa yan eh. Really? Di ba't siya pinapansin yung mga doktrinang napakalit naman? Pati yung sa kanta, ganyan. Hindi nire-regard, kabaligtaran ng hindi nire-regard is, binabaliwala. Yan natin dito. May antonyms ba to? Meron. Isang ano ko, ayan, disregard nga, ignore, tune out. Ay, iba yun ah, bago yun ah. Eh, totoo rin yun. Alam niyo may tune out? Matulad niya, si pastor, ganado na. Iba natatawa, iba pinagpapala na, iba nag-tune out ka na, ano bang pagkain ngayon? O, championship pa lang yan, kung ano man yan. Nag-chuchu, walang pakialam. Yung ginawa ng Diyos, operation of His hands, ganun din yun. Pero ano yung pagkaiba ng works, kasi works medyo generic. Pero yung operation, paano niya ginagawa? Yung dapat niya ginagawa. Kaya dapat lahat tayo interesado sa soul winning. Paano nangyari yun? Hindi talaga, paano? Ligtas talaga. Paano ginawa mismo? Kanina may nag-suggest, natuwa din ako eh. Yung mga friends ko, gawin nyo na lang friendly lahat ha. May nag-suggest kanina. Bible memory. Yan ang maganda dun eh. May nag-suggest siya. Gamitin yung AI. Diba? Gawang ka ng plan para mas mabilis kang makakabisado. Nabanggit ko na sa inyo yung app na ginagamit ko. Mayroon pa siyang binanggit na ganun din. Alam nyo na yung paulit-ulit, di ba? Pwede ganyan tulungan. So, paano siya naging magaling na soul winner? At maayos, matatag, kahit umuulan, walang humahad lang sa kanya, pati pamilya niya. Ano kaya yun? Isipin mo rin. Hindi yung sila yun eh. Kayo yan, ako hindi. Ang ministry ko lang, umaten. Diba? Nagbigay, salamat kung meron, pero hindi. Ano pa? He shall destroy them. Again, medyo kasi ito reference sa weekend. No? Pero kahit mga Kristiyano, imagine mo yung Kristiyano na walang pakialam. Kasi iniisip lang na okay na ako, at least baptist na ako, ligtas na ako, umatid ako once a week. Okay? I-destroy ba ng Diyos yung ganon? In context, pag wala kang pakialam daw, sa verse lang na to, again, nabagit natin wicked, iba ba yun? Ibang level yon. Okay. So pero sa 5, kung 5 lang, Kristiyano naman, once a week umatin, minsan-minsan, alam niyo yung mga ibang terms sa Bible, alam niyo yung soul winning, pero hindi niya inaalam exactly kung paano nangyayari at paano hindi. Ano sabi, He shall destroy them and not build them up. So pwedeng, ang nakikita ko dito, kunwari, yun nga, pwede kang magkaroon ng, sabi natin, pwede kang gamitin ng Diyos. Yung future mo, nakikita naman yan ng mga nakakatanda sa'yo eh. May potential ka. Amen? Pwedeng sirain ng Diyos yun. Naintindihan nyo? Amen. And yung kabalik na yung another, not build them up. Ano naman ibig sabihin nun? Ito yung potential mo, ito yung pwede mong marating. Di mo marating yun kasi wala kang pakinabang eh. Wala kang pakialam ang sinasabi ng Diyos. Yung Bible, may Bible. Awit. Lalo yung giving, naku, wala kang pakialam dyan. Hindi tumatahi. Kayo na lang. Mahirap ako eh. Ang 10% ng mahirap tsaka mayaman, pareho lang din yun. Gusto niyo bang i-destroy
O hindi i-build up ng Diyos? Kaya mag-iiba, bakit di umuunlad? Na-observe ko yung bata pa ako, may mga... Ang galing din yung pastor kung paano niya ginagawa yun eh. May mga tumagal na sa church, parang hindi lang parang, hindi talaga lumago. Mga bagay na dapat alam niya na sa tagal niya na ngayon. Yung iba 3 years lang, nakakuha na lahat. Yung iba 30 years na, wala pa rin. Yung alam na, huwag mong gagawin yan, huwag mong gagawin yan. Pinupukpok na yung gagawin pa rin. Lumago ba yung ganon? Kaya iba kasi parang sinumpa ng Diyos, parang huminto eh. Naging silent ang Diyos sa kanya. Nangyayari yan. Ako mismo, ayoko lang isipin. Iusga yung tao na talagang ito yan, ikaw ba yan. Para at least magkaroon pa siya ng pagkakataon na. Diba? Pero may mga ganon, na-observe ko yun. Di lumago. Mga simpleng bagay. Ito yung wag mo sasabihin, ito yung wag mong gagawin. Kasi kahit may nagawa kang maganda sa Panginoon, ito gagawin yung paano mo ni-reset yun. Kahit hindi naman po example na lang. Bigyan ko example. Si Brother James ay ginamit ng Diyos ng 30 years, 40 years. Nag-a-assist siya kahit kung pastor siya. So, ako na lang, sige, ako na lang. Nag-pastor ako, nag-soul winning ako. Ng ilang years, tinuruan ko yung mag-soul winning, tapos mag-adultery lang ako. Ano yun? Diba? Lumago ba ito? Ano ba? Hindi niya ata naintindihan yung ministry. So kaya mag-ingat tayo, may mga sumpa minsan sa Bible, di natin na sumpa na pala yun. Ayan, naalala ko lang po yan. Pwede ba? Pag meron kasi minsan ganyan eh. Yung sinasabi nila yung basta sunod. Totoo yun eh. May mga members sila ang tagal. Tapos biglang nagkaroon na ng konting problema, umalis, nanira pa. So isip siya ng isip, ano ba nangyayari dito? Eh ako alam, pamilya na rin ako doon. Kaya nung in-explain niya, eksaktong ano yung nasa isip ko. May sama ng loob yun, matagal na. Naghihintay lang ng excuse ba? Para umalis, at sasabi ko na nga, ayaw ba dyan eh. Sabi mo pala, ba't di wala kang sinabi dati? So mag-iingat kayo doon, amen? By the way, yan nga, kaya panalangin natin pa every, Lord's Supper eh. Totoo lang. Kung meron ditong maninira ka lang in the end, mawala ka na ngayon. Hindi namin kailangan ng maraming tao dito. Amen. Pero sana di kayo dito. Anyway, naalala ko lang. Balik tayo dito. So yun, naalala ko lang kasi yung pag hindi ka binild up ng Diyos, hindi ka lalago, ikaw rin ang may kasalanan. Amen? So again, pwedeng bumalik sa Panginoon. Sabi sa Bible, sa Revelation 2 ba yun, o 3? Sabi doon, 2. Sa Ephesian Church, sabi niya, remember when thou hast fallen. Kung ikaw ay nag-backslide sabi natin nagkamali ka, paano ka babalik? Masahin na nga natin yun. Kasi dito rin, amen? Time naman ako. Si Jesus po yung nagsasalita dito. Iniisa-isa niya yung church. Ngayon, okay naman yung Ephesian Church. Problema, they left their first love. Kung soul winning man yan or what. Paano ka babalik sa iyong dating state? Ang hirap to. Lagi nga sinasabi sa inyo, di ba? Parang papunta ka doon, lumiko ka pa. Hindi ka basta-basta pwedeng bumalik pag nasa expressway o yung dinadaan natin doon sa taas, skyway. Iikot ka doon. Nakakabalik ka pa rin, pero mahirap. Pero paano nga? Sabi ng Panginoon, may clue naman siya. Sabi niya, remember therefore whence thou art fallen. Isipin mo, bakit ka nga nagkamali? Ano yung nagpalayo sa iyo sa Diyos in the first place? Okay, pasok ko na to para solution na agad. Kung kayo, yung binabanggit natin kanina na nag-backslide, di ba? By the way, hindi lahat na nag-backslide halata. Okay? Iba sa atin, matagal na nag-backslide.
Pero andito pa rin, pero hindi nakikinig. Yung nabanggit ko na kanina. Kaya hindi na-build up eh. Paano ngayon, pastor? Hindi. May tulong naman ng Diyos. Ito sabi niya, paano ka makakabalik? Alalahanin mo una kung saan ka nayari. Saan ka nayari ng Satanas? Kunwari, dati kang spiritual, ngayon, carnal ka na. Bakit nga ba? Ano bang ginawa ko noon? Magkaroon siguro ako ng, either barkada yan. Ito, mismo inahal ko yung barkada ko kaysa sa church, di ba? O yung cellphone. Sa halip na yung Bible app ang gusto, ko. Tsaka yung Bible memory app yung ML ang inuna ko. Yun pala yung nagpalayo sa'yo, doon ka, alamin mo yun, doon ka bumalik ka ngayon. Hindi ko sinabing iwanan mo, mas maganda kung may iwanan mo eh. Di ba? Iwanan mo na yung ML. Doon ka na sa Bible memory app. Magle-level 50 na pala ako doon. Ang baba ko pa nga eh. Unahan nyo ako. Amen? So kung doon ka nag-fall, dahil sa tinamad ka, o minsan may mindset tayo eh, no? Kaya ako nag-fall, alam mo bakit? Hindi ko rin sasabihin kasi nakakaya, gano'n naman madalas yan, di ba? Kaya hindi ko rin naman tinatanong eh. Pero ikaw na may mag-isip para sa sarili mo, ba't nga ba ako nag-backslide? Kasi, ano yung madalas, ng mga young people? Love life. Bawal dyan ng iglesia ni Manalo eh. Para sa'yo din yun eh. Ano pa? Si pastor kasi puro giving, di nga tayo puro giving dito eh. Tsaka ito, napaka-anonymous nga yung ating eh. Anong gusto kong gayahin nyo sa iba, alam yung iba, sila yung naglalagay dyan. Ba't parang di kita nakikita ang naglalagay doon? Gusto nyo ba ganon? So hindi madaling bumalik, pero pwede. Pag alam mo kung saan ka nangyari, balik ka doon, alam mo na. Kumbaga sa crossroad, balik ka doon. Pero maganda sa expressway, may ibang way naman. Tuloy ka pa rin. Balik tayo doon sa kanina. Balik ng mga bata. Okay, nasila ako. Not build up. Okay. So after po nun, balik sa Diyos. Ito po ang gagawin natin. No? Kung sakali kung ano man mangyari sa atin, naintindihan ko minsan siguro iba sa inyo, basta hindi kita na maabot eh. Masyadong mabilis kang siguro, kung ano man yan, dahilan nyo. Hindi pala ako na gano'n eh. Mainit kasi. Okay. So balik siya sa Diyos. Amen? Totoo yan, I'm sure iba sa inyo siguro. So, hindi ako naintindihan ni Pastor eh. Kaya nakaka-relate sa kanya lagi, yung mga iba lang dyan. Ako hindi ako naintindihan ni Pastor. Pero ang Diyos kaya, naintindihan ka? Kaya binalik tayo dito eh. Blessed be the Lord because He hath heard the voice of my supplications. Hindi ka narinig, Pastor. Sa Panginoon ka. Pwede nating i-conclude na yung mga sinabi ni David dito. By the way, awit kasi ito eh, no? So, ganyan yung mga magandang awit eh. So, para siya may kwento. Okay, problema, climax, solution. So, pwede nating i-relate dito na siya ay pinagbigyan. Alam niyo na kay David, namatay nga siyang matanda eh, di ba? So, sa Bible, isa sa mga picture ng pinagpalang buhay. Amen? Nakita mo yung apo-apo mo, yan. Siya, namatay siyang hari. So, ibig sabihin, sabagay, iba namatay din hari kasi pinatay ng anak. Iba naman yun. So, blessed be the Lord. So, saan ang gagawin natin? Kung tayo ay nakabalik at tinulungan ng Diyos, pwede magpuri tayo sa Diyos? Paano? Una, simple lang yung mag-awit sana. Simple pa lang yan para mo pinapractice yung mga may experience mo pa sa next phase of your life. Sana tayo taong nagpupuri sa Diyos. Amen? Ayan, yung mga awit lang. Dami natin magandang awit. Ingat lang sa pagpili. Pusing ko na. The Lord is my strength. Di ba pala tapos to? So dito papasok yung ating
title, no? Sabi dyan, The Lord is my strength and my shield. Anong pinagkaiba ng strength? Pinagkapareho ng shield tsaka strength bukod sa S. Isa manood din kayo ng ng boxing. Pero talagang pag palakasan yun. Diba? Kasi importante na minsan may shield ka. Kasi pag yung attack niya, hindi mo nasalag, kahit malakas ka rin, puruhan ka sa tawag nila dyan, vital point, no? Walang malakas-lakas pag namang ka sa dito, patay ka na. Legal ba yun sa UFC, di ba? Bawal na. Kasi bawal yan. Alam nyo. Saan hindi bawal? Dito. Pwede yan, di ba? Vital point din to. So, hindi naniniwala. Subukan ko. Ito. Talagang suka ka dyan pag talagang yung point na tinamaan. So, kaya kailangan natin ng shield. Amen? Itong mga kabataan, lagi sinasabi sa inyo, paulit-ulit ng mga tanga dito. Kasi alam namin yan. Yan love life na yan. Nako, weakness niyo yan eh. Naintindihan niyo ba? So, dapat may shield ka. Alam mo, in love na talaga ako. Dali mo sa church, para kang may shield nun. Amen. Doon na siya mag-isip. Men, walang masama dyan. Kasi lahat, sa gusto ko, hanggat lahat tayo may asawa, di ba? Men? Power face, oh. Gusto ko yan lahat sa inyo. Pero maganda yung nasa magandang time, no? Jamie, lagi ko naisip yan. Doon na siya eh, di ba? Bigyan mo to ng maayos. So, ano pa yung mga weakness nyo? Tinatamad. Yung mga bata, ganyan pa mag-growing, di ba? Growing kid. Tumulog yan talaga. Si Peter, pag niya, ang sarap ng tulog, nakakaingit. Kami, pag may gumalaskus lang eh. Gising na kami. Ano yung shield nyo dyan? Huwag kayong magpupuyat. Lalo pag sa Sabado. Ano pa yung mga weakness nyo? Yung mga pangarap nyo sa buhay, weakness nyo rin yan. Umiyak si Steve. Tutulungan ka ng Diyos. Kasi ito, medyo na di ba? Nahuli kasi. So, lahat kami nag-aalala sa inyo. Pero may paraan yan. Amen. Ang dami ko nakita. Sabi nga sa inyo, yung may office mate kami na nurse. Nurse? Asa ang galing mag-program? Registered nurse siya. Wala, pakialam mo dyan. Siguro kinuha lang niya yung bahala mo sa kanya. Registered nurse, hindi nag-nurse. Yan, si UJ nga, Mother UJ. Board passer, ECE. Sales. Nangyari, gusto niya eh. Pakialam mo. May kita siya dun eh. Magaling din talaga mag-sales. Kaya, ba't ka nasabi yun? Yan, kailangan nyo ng shield minsan sa pangarap nyo. Kasi iba nagpapakamatay, literal. Iba naman ang gagancho. Kasi kailangan ng pera, hindi magkapera, walang shield. Walang nagsasabi sa kanila na okay lang yan minsan. Ma-sidetrack ka. Huwag ka mag-isinungaling. Huwag ka magnanakaw, huwag ka manloloko ng tao. Balik tayo sa love life. Iba naman pag nagmumurang kamatis na ako, lalandi na. May saktong landi lang. Man, sakto lang. Huwag naman yung magpapopos ka kung saan-saan na ina-advertise mo sarili mo na. May way din na mag-advertise na maayos. Amen. Yung mga Baptist, tingnan niyo yung mga nag-friend nyo doon. Ano lang, maayos ka. Ito, di nagpo-post eh. Ito yung ginagawa ko sa buhay ko. Makikita ka na ng mga maayos doon. Intindihan niyo ba, mga ladies mo na? Mature ka. May ministry ang mo. Ako pala, hindi ako tagaw po.
Naku, yung mga magpapastor, sino kayang gusto ko mapangasawa doon? Siyempre, yung ano, amen? Kaya idea. Totoo yan. Ano pa yung ano yung kahinaan nyo pa? Yung mga bata raw na alam mo na, sabi natin, hindi minahal ng magulang yan. Weakness din nila yan. Pero minahal kayo ng Panginoon, amen? Yung isip mo masyado, oh. Tapos nabasa mo pa yung nakita mo pa sa, hindi na sa Facebook, sa pelikula. Ano nangyari sa mga pelikula, yung mga mad scientists? Ayun, naging villain pa. Ganun daw po yung satanista, yung alam niyo ba yun? Baptist ata yung pianista. Nag-founder ng Church of Satan. Loko-loko rin eh. Balik tayo natin yun. So yun, kung meron kang shield at malakas ka, okay, pwede mong i-relate yan sa atin na muna. Kinalimutan natin yung mga wicked kanina. So sa case ni David at sa atin, nagpalakas ka, amen, yan, pray lagi. Kaibigan mo, mga spiritual, mga soul winner, hindi ka basta-basta maliligaw dyan. Joshua, di ba? Kaya tutuwa ko yung Joshua eh. Tapos puro IT pa sila. Ayos. Pag mga kaibigan, paano nagpapalakas sa'yo? Kaibigan, na tama, preaching na salita ng Diyos, amen? Huwag nagbasag ka dito, parang kang nauhaw na ewan. Maniwala ka. Online na lang. Iba yung live, amen? Hindi ka nagbasa. Naku. Iba na yung mga terminology mo. Binabasa mo. Ito. Mga ganyan. Ang bababaw nito sa totoo lang eh. Sampulan natin. Ngayon yung mga tama rin, pero ngayon saka na. Masahin nyo lang. Pero tayo dito, ano tayo dito eh? Solid meat. Hindi ko lang kine-claim yun. Kayo na makapagsabi ko. Naintindihan nyo. So magpalakas tayo and then may shield. Okay? Again, yung mga malalakas na attack, kailangan mo ng shield. Hindi mo kailangan masyadong malakas eh pag shield. Pero kailangan mo na shield. Nakuha nyo na, mga ladies yun. Pero kailangan malakas ka rin kasi paano ka makaka-offensa. Ngayon, my heart trusted in Him. Ngayon akong preaching na dapat na ganyan. Trusting in Lord. Ganun ka-basic sa aking listahan ng mga future ano. Pero ang ganda dito, sabi niya, hindi lang ako'y nagtiwala ang aking puso. Sino dito mahilig sa puso? Puso! So, again, ano yung balance lagi sa puso? Tapang at pag-ibig, no? Compassion and strength din yan eh. So, alala ko lang si Abraham, si Abraham. Basta pag titiwala ka sa Diyos, na-accomplish mo yung dapat ma-accomplish. Kahit na parang imposible, amen? Yung sinisimula natin, yung feeding, yung ano nyo? Yung children's Bible class kasi nasa utak ko eh. Discovery, good news class. Hindi madali po yan. Ihandaan nyo na agad yung sarili nyo. Umuulan. Tapos may mga excuse din dyan. At least makaka-relate kayo sa akin. Pag nag-excuse yung bata. Naku, may assignment po sila sa ano eh. Naramdaman niya yung naramdaman ko. Pero magtiwala ka sa Panginoon. And I am helped. So tutulungan ka ng Diyos pag nagtiwala ka sa Kanya. Alam niyo ba na extend ko lang ng konti, wala pa nga eh. Pag nagtitiwala, kunwari yung anak ko, kunwari sabi ko sa anak ko, ano bang hirap ng buhay niya ngayon? Ito si Peter kasi nagko-composition na siya eh. Alam na alam ko yan, di madali yan. Pero grade 4 pa lang kami, may composition na kami. Ewan ko to, second year na, third year. Sabi ko, anak, gawin mo lang, subukan mo lang. Gawin mo lang. Hindi ko alam susulat ko. Ano susulat ko? Sulat ka lang. Umpisa mo sa gaya-gaya sa iba. Ganun yan. So, balik tayo sa ministry. Yan, yung soul winning. Naku, mahirap na. Ibang tao yan. Mahalay ko ba dyan?
Pare-pareho lang, may mga bagay na pare-pareho lang sa mata. Amen? Magtiwala ka, tutulungan ka. At alam nyo ba na pag nagtiwala kayo, balik tayo kay Steve na Peter pala. Pag nagtiwala siya sa akin, tuwan-tuwa ako niyan. Bukod sa hindi na ako mahihirapan na, ano siya, pokpokin. Parang na, ano ako, parang, ay, salamat, nagtiwala anak ko. Nakikinig mo ba? Ganon din ang Diyos. Lord, parang di ko na kayang next year na naman. Gastos, magkano ng bigas, magkano ng... Hindi nga daw nagtaas ng ano no? Pamasahe. Tinatanong ng office mate ko, okay Nung talang kami, doble-doble. Mga ba, natataas ulit next week, huwag kayo mag-alala. Balita. So, tiwala sa Diyos, matutulungan ka niya, at matutuwa ang Diyos sa'yo pag nagtiwala ka sa Kanya. Amen? Therefore, my heart greatly rejoice. So, ikaw din mismo. Pag nakakita mo, nagtiwala ka sa Diyos, nangyari nga yung dapat mangyari, naku, tuwan-tuwa ka nun. Amen? Pag soul winning, ganun, kala ko di maliligtas na, tapos naligtas. And then, ano pa? Pag akala mo, di ka papasa. Bagay, mag-aaral ka lang din Pero yung kala ko di makapasa sa ganyang school, gano'n yan. Natutuwa kapag nangyari. Dahil nagtiwala. And with my song will I praise Him. Yan. Kaya pami pwede bang umawit ka, mag-solo ka? Mga blessing dito, tsaka si Tricia, yung mga blessing kayo Sa inyo rin yan, sa James yan di ba? If any of you marry, let them sing psalms. Huwag niyo sarilinin, share niyo sa amin, amen? Sino na mag-blessing? Tuturuan kayo dyan. Si Lenlen, may anak, ano ba? Anong blessing niya? With my song, dalawa The Lord, tapusin na natin, the Lord is their strength. Yung there dito, sino tinutukoy yung mga taong nagtiwala sa Kanya, amen? Nagtiwala pa kayo, parang ayoko na magtiwala Tiwala ka lang. By the way, kaya nga pag gumagawa ka, nakikita mo paano kumikilos din ng Diyos, nakita mo, lalo ka magtitiwala. Ganyan po ang ng tiwala, hindi yan one time lang. Amen? Tiwala sa Diyos. The Lord is their strength. Malakas ka, ang kalakasan mo ang Panginoon. Kasi nagtiwala ka sa Panginoon. Paulit-ulit mo sa mga Psalms, no? And He is the saving strength. Kanina, strength lang, ngayon saving strength. Kasi nga, alam niyo ba yung kahit yung katawan natin, dinesign ng Diyos na sabi nga nila kahit ang kaya ko lang buhatin is 100 pounds. Kaya ko ba yun? Hindi ko alam. Pero pag may sunog, 500 pounds, mabubuhat mo. Adrenaline. Hindi yun posible, hindi yun na miracle something. Binilt ina ng Diyos sa atin yun. Ganun din, yung pressure minsan. Pag kailangan mo ng lakas talino, bibigyan ng Diyos yan. At therefore, doon ka maliligtas. Kaya bandang muli, save thy people and bless thine inheritance, feed them also and live them up forever. Ang dami pa niyan. So, biglang, pangkalahatan na agad to, no? So, kasi ganito yan, pag tumatalino kayo, mayaman ka na, hindi ka mag-isa lang. Huwag mo isipin na ikaw lang. Yan ang mga pinakamalungkot na tao sa mundo, sa totoo lang. Yung sarili lang nila. At kaya nga na-observe ko sa ibang kahit mga politiko at mga philanthropist tumutulong yan. Yung kasi ba, ginagamit yun sa politika. Pero iba talaga, literal na malinis naman. Pero doon pala sila makakaisip na tumulong. Pag sila'y matanda na, mamatay na, na-realize ko, hindi ko madadala sa impyerno. Sa langit, yung sa langit Sa impyerno. Hindi ko madadala. Kaya iba dyan, sinishare yung kanilang blessing. Ang gusto ko sana sa atin, maaga pa. Ganun na tayo sana. Amen? Lakas nyo, yung future, yung mga plano sa buhay. I-sacrifice nyo agad sa Diyos yan. Hindi pa nga sacrifice na gusto yan Kasi alam ko yung mga bata sa inyo, ganun din ako dati. Hindi ako makakatulog. Yan na nasa isip ko lagi, yung pangarap ko sa buhay. Paano kayo yaman ko lang sa every Sunday, andito ako sa church. Alam mo lang yun. Actually, wala kang idea sa gagawin sa buhay mo Dito nga magkakaroon Alam niyo ba yun? Pero kung naisip niyo yun, anyway, lumayo ulit ako. Kaya, so sabihin dito, idamay mo rin yung karamihan. Amen?
Sa church na to, natin, talagang makikita mo, pagpapalain ka ganyan, or yun ang pangarap mo. Idamay mo na sa plano mo. Amen? Kaya ang gusto na ni David dito, kanina, siya lang umiiyak pa sa sarili niya. Na-realize siya, hari pala siya. Amen? Ibig sabihin, maraming damay sa kanyang decision making. Ganun din tayo in a way. Sabi sa Revelations, sa Daniel pala, we are kings. So, kaya bandang muli, di lang sarili niya, Lord, iligtas mo yung again, di lang kaligtasan ng kaluluwa to, generic, no? So, sana tayo, kung inisip ko sa'yo, iligtas yung Lord kami sa mga kapamakan, ito, mga bahiyan, iligtas mo sa mga loko-lokong kalalakihan, di ba? Unbeliever. So, minsan ganun, lokohan minsan ng love life, alam niyo ba yon? Alam niyo na ba yon? Ito naman mga kalalakihan, ganun din. Alam sa Amerika daw, ganun, mga babae daw, hustler. Kasi may divorce dun eh. Si Joseph mayaman. O bula-bula ka yung pogi mo. Mahal na mahal talaga kita. Di pinakasalan ka. O divorce. Kalahati agad doon sa'yo. Sa kanila na rin. Dito walang divorce pero sira buhay mo. Mga business natin, basically, especially yung ating spirituality. Amen? Pinapanalang, Lord, ilayo mo naman kami dyan. Kung ilalapit mo kami dyan, huwag mo kang ilapit dyan. Pero kung sakali, pinahintulot ng Diyos na si Esi, subukin talaga. Bigyan tayo ng lakas. Amen? Lahat tayo. Save thy people and bless thine inheritance. Mayaman ang Diyos eh. Hindi tayong kailangan para tayo namamalimos. Alam niyo ba yun? Feed them also and lift them up forever. So medyo may reference sa langit. Amen? Ang ibig sabihin ng forever dati hanggang ngayon, pareho lang yan. Hindi exaggeration yan. Okay? So, wag tayo ay pinagpala, especially spiritual. Okay, ligtas na tayo, pero mas marami tayo may sasama sa langit. Amen? Yun ang maganda dyan. So, title natin, The Lord is our strength, shield, and Savior. Nasa yung Savior? Ayan, Savior. So, di ba tapos? Kahit mga Kristiyano po, minsan nag-iisip tayo ng Kasi ganito yan, pag nakita mo kung kanino, nakita mo si kanino kasi nakatingin. Nakatingin ka kay sikat ngayon. Hindi, lalo itong mga kulto ngayon, talagang din sila, double time din sila eh. Mga Katoliko nga, hindi naman yan. Isang oras lang mag-church siya, tapos puro praise the Lord sa Facebook eh. Okay lang ata yun eh. Yan. Delikado yan, yung nakatingin kayo sa mali. Madaling tao, madaling Naalala ko na yung mga babae na maganda. Wala lang pag-asa buhay. Hindi ako nang open na, open ko lang sa inyo para matuto tayo. May mga babae na ganito ang diskarte sa buhay. Maglolo-loko yan. Tapos hindi nag-aral, palit-palit ng boyfriend. Okay lang ako, okay, maganda sana may pag-asa sa buhay. Pero ang nasa end of mind niya, sakaling magkaloko-loko buhay ko, mag-aasawa na lang ako ng 4M. Matandang, mayamang, madaling ang galing ng plan mo. Mga lalaki naman, ganoon din, matmo na. Ang pangit na. Pero yung ibang Kristyano, binibiro yun. Kilala ako, hindi ko nasabihin. Sana biro lang talaga. Kasi binakamusta ko, bad, nasa edad ka na, hindi ka mag-aasawa. Naghahanap ako sa'yo. Sana joke lang. So, gusto ko sabihin doon, sa ganyang example, siguraduhin natin ang Diyos ang ating tagapagligtas. Hindi lang sa kaluluwa, kasi ligtas na tayo dito eh. Naisalba ako ni BPI, pero hindi yun ang pinaka-final ko. Sana ganun din tayo, amen? Yung mga churches na nakatingin sa ibang tao. Kaya pastor, alam mo, halikan yung paa ng sinong mayaman. Is the Lord your strength? Amen. Kung ang Panginoon ang lakas mo, anong gagawin mo?
Ba, siya yung lagi mong kaulayaw dapat. Siya yung piniplease mo. Again, katatapos ka na naman ng 2 Chronicles. Ang isang idea lagi doon, ang Diyos galit pag lumalapit sila sa ibang hari, ibang kingdom. Paulit-ulit yun. Pag di pa natin nakuha yun, ewan ko na lang. Sa Diyos ka lumapit. Kanina yun, kay Hezekiah, pati kay Ahaz nga eh. No? So, pag siyang lakas mo, doon ka lalapit. Ayun, sa kanya ka mananalig. At ang gagawin mo syempre, gusto niya. Pag siya naman yung shield mo, yung ibang mga atheists, ang sa atin lang, puro Diyos ka naman eh. Puro Diyos ka naman eh. Wala naman ako iba talagang Bandang huli, ano gagawin ko? Ano sabihin ko? Puro Diyos naman kayo eh. Mag-reason lang tayo lang. Hindi ako ganun eh. Ngayon, sasabi ko lang to, baka kayo ay magka-college. Magka-college, taas kamay. 1, 2, 3. Kwento ko na sa inyo ako, nung first year kami noon, babaero yung aming logic, political science ang niya. Pero yung subject namin sa kanya, logic. Kwento ko na ba sa inyo? Kwento ko na, di ba? Sabi niya, sa langit pa lang may politika na. Sabi niya, loko. Pero ganun yung mga banat niya. Aalisin yung pananalig mo sa Diyos. Ang tanong, ano gagawin mo? Shield. Ligtas ako, ito yung Bible. Ito yung sinabi ng Bible. Bible? Ano yung sinabi ng Bible? Sinulat lang yan ng tao eh. Sabi ka, may sinulat ka rin Alam yung matapusin. And then, Savior, yun na yun. Siya ang ating tagapagligtas bandang huli. Sana tayo ay pinagpala. Naramdaman natin yung una, yung cry ni David. Kanina tayo dapat mananalig sa Diyos. Amen? Therefore, may gana tayo. Hindi tayo tinatamad. At hindi rin tayo parang walang kailangan sa Diyos. Amen? Kung feeling mo wala kang kailangan sa Diyos, mararamdaman mo later na kailangan mo ang Diyos. Kaso in a way na hindi maganda. Kasi desperado ka na. Amen? Gutom na kayo let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. Very basic, Panginoon to, Lord. But I pray, intindihan namin mga bagay na kaya lagi kayo pinupuri sa salita ng Diyos. So dahil nga po, minsan kami, sa dami ng distraction sa amin, sa aming buhay, sa community, sa mga ginagawa sa amin, alisin yung aming focus sa inyo, Lord. So patawarin niyo lang kami, tulungan, intindihan na namin na kayo ang karapat-dapat na papuri at attention din maglilingkod. So I pray, kayo po magpapala sa bawat isa. Salamat sa aming bilang, but I pray na kayo po maka-reach pa ng marami. Maraming salamat sa mga bisita namin. I pray kayo po magpapala sa aming kakainin din. Maraming salamat, tuloy-tuloy, fellowship. Pagpala yung mga naghahanda, Panginoon, mag-share din. Handa niyo kami hanggang mamayang hapon. Kaya malulati. In Jesus' name we pray.